Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Good afternoon, Father. At magandang hapon sa ating kasamang pare, Father Bidjo. Ngayon po ay birthday niya, pero sabi niya gusto niyang makiisa sa ating pagdiriwang ngayon. Madalas nakakasama natin siya, pero nagpa-practice pa po siya ng Tagalog. Kaya paumanhin, sabi niya, hindi mo na ako makapagsasalita ng Tagalog o kahit ng mga prayers during the Mass. Sa mga susunod na buwan, sa biyaya ni Lord, matututo na rin siyang magsalita ng Tagalog. Dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Itinaas na si Kristong Hari. Inilagay na siya sa kanyang trono. Pero sa Ebanghelyo, kakaiba ang trono na pinagtaasan sa kanya. Sa Ebanghelyo, ang trono ni Jesus ay krus. Ang kanyang korona, tinik. Ang kanyang setro, walis. Sumisimbolo sa kanyang misyon. Naparito ako, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa pagtataas kay Jesus sa krus bilang hari, iba't iba ang sinasabi ng mga tao. At ito na ngayon ang pagkakataon para sa mga tao na sabihin ang kung ano ang nais ninyong sabihin. Habang si Jesus na nangaral at nagsabuhay ng kung ano ang inaasahan ng Ama sa Kanya, itinaas na ngayon sa krus, nakapako, naghihingalo at malapit ng mamatay. Sa Ebanghelyo, sinasabi ng mga Pariseo, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Sinasabi ng mga pinuno ng bayan, itong Jesus na ito ang daming pinagaling, bumuhay ng patay. Yung mga bulag, ibinalik ang paningin. Yung mga pipi, pinagsalita. Yung mga bingi, ibinalik ang kanilang pakikinig ng mabuti. Ang mga pilay, pinalakad. Napakaraming ginawa nitong Jesus na ito. At sinasabi niya, siya ang tagapagligtas. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili sa krus at maniniwala ako sa kanya. At sinabi ng mga kawal, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At sinabi pa ng kasama niya na ipinako isa sa kanan, isa sa kaliwa, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Napakaraming pwedeng sabihin kapag ang isang tao ay nasa itaas. Alam nating lahat na kapag mataas ang kalagayan ng tao, siya'y binabato, siya'y sinasabihan ng maraming mga salita. At kasama na riyan si Jesus. Sa dinami-dami ng mga dapat magsalita patungkol sa magagandang nagawa niya, marami sa mga taong ito mas pinili
ang manahimik, magsawalang kibo, huwag magsalita. Isang magnanakaw kasabay na ipinako sa krus ang sumuway doon sa kanyang kapwa magnanakaw. Sinabi nitong magnanakaw na ito sa kapwa magnanakaw, na kapwa nakapako sa krus, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito, wala siyang ginawang masama. Sa dinami-dami ng mga taong nagsalita habang si Jesus ay nakataas at nakapako sa krus, itong magnanakaw na ito ang tumilala kay Jesus. Itong magnanakaw na ito na sa kanyang buong buhay nagpakasama, namuhay na kriminal at karapat dapat lamang talagang mamatay sa pagkapako sa krus. Ngayon, kinikilala niya ang itinaas sa krus. Si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Alalahanin mo ako, Panginoon, kapag naghahari ka na. Ang sabi nitong kriminal na ito. Totoo pala talaga, kahit na napakasama ng tao, kahit na siya pa yung pinaka-masamang tao sa buong mundo, meron pa ring natitirang kaunting kabutihan sa kanyang puso. At ito ang naranasan nitong magnanakaw na ito. Sa huling sandali ng kanyang buhay, kinilala niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ka ba natatakot? Ang taong ito ay Diyos. Bakit kung ano-ano ang sinasabi mo sa Kanya? Wala siyang kasalanan. Tayo, makasalanan. Tayo ang dapat ipako sa krus. Pero itong Jesus na ito, wala siyang kasalanan. At pagkatapos sabihin nitong magnanakaw na ito ang mga salita ng pagkilala at pananalig kay Jesus, at matapos niyang sabihin, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Agad-agad sinabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Dakilang pag-ibig, dakilang awa ng Diyos. Hindi natin ito maiintindihan. Iba ang pamamaraan ng tao, iba ang tinitignan ng tao. Para sa atin, masama kang tao, magnanakaw ka, dapat kang patayin, dapat kang ikulong, dapat kang parusahan. Pero para sa Diyos, kahit na ikaw pa ang pinakamasamang tao, may pag-asa ka pa para magbago. Naniniwala ang Diyos
sa atin. Hindi tayo ganoon kasama. Nakikita ng Diyos sa atin ang ating kabutihan. Kaya ibigay nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na ipinagkaloob niya dito sa magnanakaw na ito, bagamat sa kanyang buhay nagpakasama. Pinagkaloob sa kanya ang biyaya na sa huling sandali kilalanin si Jesus. Manalig kay Jesus. Ikaw lang, Panginoon, ang Diyos at tagapagligtas. Alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kaya mga kapatid, kung ikaw ang tatanungin, ano naman ang pwede mong masabi kay Jesus habang siya'y itinataas sa krus bilang hari? Ano ang gusto mong ipahayag sa Kanya? Ano ang gusto mong sabihin sa Kanya? Sana ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya na masabi rin natin kay Jesus, alalahanin mo ako, Panginoong Jesus, sa iyong kaharian. Amen.